Yung tipong yung partner mo is doon nakafocus sa past mo. Madalas, ginagamit niya sa yung pang-atake yon para lang maramdaman niya sa sarili niya na siya ang mas mataas at mas tama kesa sa'yo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about ano ba yung mga toxic traits or pag-uugali mo or maaring ng partner mo ang pwedeng sumira ng relasyon ninyo. Can you still see your partner for who she or he really is? Kilala mo pa rin ba siya? Siya pa rin ba yung taong minahal mo nung mga panahong in love ka sa kanya? Or malaki na ang pinagbago niya? Minsan, hindi mo maiwasan na mag-isip ng hindi maganda naman talaga sa mga partner natin. Minsan, ito ay totoo. Minsan, ito naman ay negatibo. Pero minsan, ang masaklap nito, hindi pa man nangyayari pero isip ka na ng isip doon sa mga toxic traits ng partner mo kaya hindi mo na nakikita yung mga good qualities ng partner mo. Na dati naman, yun ang dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Minsan, kahit may magandang nagagawa sa atin, yung partner natin, but since may nagawa siyang hindi maganda sa'yo noon, dun ka na lang lagi nakafocus, kaya nagiging toxic na yung relationship ninyo. Ano ba yung mga toxic thoughts na kadalasang naiisip natin sa mga partner natin? Dahilan kung bakit nagiging toxic din yung pakikitungo natin sa kanila. Number 1 dyan, yung overreactive imagination. Nag-overthinking ka. Sa ganitong klase ng pag-iisip, nare-reach mo yung negative thoughts, mga negative conclusions about your partner na hindi naman talaga nangyayari in reality. For example, palaging busy yung partner mo lately kung ano-ano nang iniisip mo sa kanya na maaaring may kinalolokohan siyang iba or baka naman may affair siya. See, wala ka namang ebidensya. Puro imagination mo lang yung mga iniisip mo. Hanggat maaari, kung wala naman tayong konkretong ebidensya, huwag na tayong mag-isip ng mga bagay na tayo rin ang mahihirapan. At yung relationship nyo lang ang magsasuffer. Number 2, the blame game. Ano to? From the word blame, sisihan ng sisihan. Palagi mong sinisisi yung partner mo kung bakit miserable yung buhay mo ngayon. You unfairly and irrationally na sinisisi mo yung partner mo doon sa mga luma or maliliit na issue ninyo. Kapag tapos na or napag-usapan na ang problema, wag nang pag-uusapan pa. Kasi pag palaging napag-uusapan, nagiging bukas yung sugat na humilom na. Another thing, yung the all or nothing. Ito yung tipo ng hindi mo nakikita na gumagawa ng tama yung partner mo. Kasi ang nakikita mo, yung palaging mali niya. Or minsan, palaging siya yung laging tama. Every time na nagkakaroon kayo ng discussion. Pakinggan ka man niya, pero ang ibabato niya sa'yo, ikaw ang mali. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, ito very important to. You are so lazy. Maaring ikaw or yung partner mo. Wala na kayong ginagawa na effort sa isa't isa. Kasi nga naman, ang katwiran mo sa sarili mo or sa sarili niya, bakit nga naman siya magbibigay ng effort sa'yo? Puro mali naman yung ipinapakita niya sa'yo. Or, puro mali naman yung ipinapakita mo sa kanya. So, what's the sense na gumawa ng effort para sa relasyon nyo? Nililabel mo yung partner mo negatively at hindi mo nakikita yung positive qualities sa kanya. Kaya nga, ang tamad-tamad mo na mag-effort sa partner mo. Ang effort po ay parang fertilizer yan ng relationship. The more na fini-fertilize ninyo yung relationship ninyo, mas lalong lumalabong or sumisigla
yung relationship ninyo. Pag nawala na ang effort sa relationship, unti-unti na ring nawawala ang relasyon. So that means non-stop po ang pagbibigay ng effort ninyo dapat sa isa't isa. Another thing, catastrophic conclusions. Ano ito? Ito yung tipong nakagawa na nga ng negative yung partner mo. Meaning, hindi mo nagustuhan. Ang ginagawa mo lalo, mas in-exaggerate mo yung bagay na yon. Kahit na maliit na issue is lumalaki. Dahil nga in-exaggerate niya yung mga bagay na hindi naman talaga dapat problemahin. Yung tipong may nagawa kang maliit na pagkakamali, pero palalakihin niya yun. Isisisi niya sa'yo lahat-lahat ng mga nangyayari dahil lang dun sa maliit na kasalanan mo. Last one, bringing the past. Yung tipong yung partner mo is doon nakafocus sa past mo. Madalas, ginagamit niya sa yung pang-atake yon para lang maramdaman niya sa sarili niya na nananalo siya sa relasyon nyo. Na siya ang mas mataas at mas tama kesa sa'yo. Alam nyo po, ang isang masayang couple, hindi yan nagdedwell sa past. At dun lang sila nagfo-focus sa reality kung ano yung nangyayari. Mas ini-improve nila yung communication nila para ma-solve yung mga problem nila at mas ini-enhance nila yung relationship and yung romance. Yan po ang totoong foundation for a happy relationship. So may natutunan ka ba sa napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan niyo po ito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!